Ano nga bang mangyayari kung sakaling binayaran mo ng maaga ang G-loan o yung hiniram natin sa GCash online? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang pagbayad sa GCash ay hindi lang pwede gawin sa GCash app mismo. Pero pwede rin siya sa mga payment partners katulad ng BPI Metro Bank, BDO at Bayan Center. Pag-usapan natin na kung sakali na nagkaroon ka ng extra cash at binayaran mo in advance, yung GCash loan mo, ano yung pinakamangyayari? Unang-una yung loan limits mo pwede ma-replenish at makapiram ka agad. Yun nga lang hindi ito ganun ka guaranteed. Pwede nyong i-check yung sa GCash app ninyo kung ano yung mangyayari sa loan limit ninyo or makakapag-loan ba agad kayo. Pero ang pinakamahalaga dyan ay magkakaroon ka kasi ng cashback kapag nakapagbayad ka na nga sa GCash loan mo. At babayaran nga ito sa Fuse. Ito yung partner ng GCash sa pagpapahiram ng pera through G-Loan. So pag-usapan natin yung cashback o yung babalik sa ating pera, especially sa interest. Ang sabi dito is magkakaroon ka ng interest na cashback kung babayaran mo yung hiniram mo sa G-Loan at yung binayaran mo ay equivalent to 1 month in advance. So, i-double check nyo within 24 hours kung babalik pa talaga sa inyo doon sa transaction history ninyo sa GCash. Dapat ganito yung magiging itsura niya, G-Loan cashback and yung amount na din. Pag tinap nyo yan, andito yung detalye, kung kailan siya na bigay at anong oras, magkano yung amount, maging yung reference number. Kung sakaling wala yung cashback na ina-expect ninyo, pwede namang mag-reach out or mag-report sa GCash mismo. Doon sa mismong transaction page, merong get help na option. Andito siya. Pwedeng ito yung i-tap ninyo. And then, piliin nyo itong option na to. This payment did reflect in my G-Loan account. Ngayon, bago ka mag-report sa GCash dito sa help center nila, pag-usapan muna natin kung eligible ka pa talaga. Kasi, baka mamaya, hindi pala eligible, tapos nag-report, sayang lang yung effort. Mas malilinawan tayo kung titingnan natin yung mga halimbawa na binigay ng GCash. So, dito, June 8th nag-loan at ang pinaka-due date niya ay November 8th. Ito yung halimbawa. June 8 nag-loan. Ito yung last month of payment. So, tingnan natin yung mga halimbawa na binigay ng GCash. Halimbawa, ang due date niya ay every 8th of the month. Nagbayad siya ng July 10. Ngayon, hindi magiging eligible yung August na cycle kasi nagbayad siya after ng 8th. Ang magkakaroon lang ng cashback na interest ay yung September hanggang November. 3 months cashback. Ang isa pang halimbawa ng walang cashback ay nagbayad ka ng same na month. 8th ang due date, nagbayad ng August 5. Wala talagang magiging cashback dyan. Ang sabi mismo ng GCash, since yung araw ng pagbayad mo ay nag-fall doon sa same month kung kailan talaga yung due date mo, walang full unused months left. Ang gusto kasi nila buo yung isang buwan na buffer o advance payment bago magkaroon ng cashback, which is ito na yung halimbawa nun. Ang due date is every 8th of the month, pero nagbayad ka ng 1 month ahead. July 7, that's why ang magkakaroon ng cashback ay yung August hanggang November. 4 months. Ang pinakadahilan niyan ay dahil nagbayad ka ng before July 8 na due date, hindi pa nag-i-start yung August na cycle, so na-consider siya as unused months at magka-qualify na siya for cashback. Kapag chinek nyo yung transaction history ninyo, ito yung makikita nyo dapat, G-Loan cashback, at kung kailan ba siya na transfer sa account ninyo. Ito yung date and time at meron na ring reference number dito. So yun yung pwede nyo i-consider just in case na gusto nyo bayaran in advance yung sa G-Loan ninyo. Pero kung hindi naman, okay lang din as long as hindi tatagal o lalagpas sa tinatawag nilang due date para maiwasan na rin yung mga penalty. At again, pwede siyang bayaran sa iba't ibang mga option. Pwede sa GCash app mismo, pwede rin magbayad ng bills online. Ito yung babayaran natin, Fuse Financing Incorporated, unless iba na yung provider ninyo. Pero sa ngayon ang alam ko ay Fuse pa din. And then, pwede rin naman sa ibang payment partners nila katulad ng nasabi natin kanina. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!